Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2176, 11 tao. Nanigas ang mukha ni Zui. Siya ay nawala. Talagang natalo siya. Akala niya ay magiging madali ang pagtalo kay Joe Rongman. Inatake niya siya dahil lamang sa kinakailangan upang maalis ang mas maraming tao. Gayunpaman, hindi niya akalain na matatalo siya. Paano ito posible? Ang bilis niya biglang sumabog. Bakit parang ang bagal niya? Bulong niya. Naninigas ang mukha niya. May kapangyarihan siyang magpatawag ng mga bituin. Hindi niya maintindihan, sobrang pasabog ng lakas niya. Pinaliit niya siya, at crush niya siya. Sa Godly Cloud City, maraming tao ang lubos na namangha. Walang nakakakita ng malinaw sa mga pag-atake ni Joe Rongman. Sa bawat pagkakataon, napapansin nila siya pagkatapos niyang manalo. Paano niya natalo ang First Lady ni Green Jade Clouds, si Zui? Anong kakaibang lalaki? Ha, may sakit siya. Baliw siya. Bulalas ng ilang tao. Ang isang tagumpay ay maaaring swerte, dalawa ay maaaring maswerte, ngunit ang tatlong tagumpay ay hindi masasabing swerte. Natalo niya ang First Lady ng Green Jade Clouds, si Zui. Napakalakas ni Zui, napansin siya ng lahat. Nagkaroon siya ng Star Battle Body at kaya niyang ipatawag ang kapangyarihan ng mga bituin. Kehehehe, kalbong asno, umalis ka na, o kailangan kitang paalisin dito. Sabi ni Saint Tianhan kay Kung Ming, malamig na ngumiti. Pinagmasdan silang dalawa ni Lin Fang. Noong una ay gusto niyang lumaban mismo kay Saint Tianhan, ngunit dahil gusto ng Saint Emperor na labanan si Kung Ming, bakit hindi manood? Si Lin Fang ay mausisa. Gaano kalakas si Kung Ming? Siya ay palaging misteryoso. Noong mga araw, may palihim na sinabi ang manghuhula kay Kung Ming, wala siyang sinabi ng malakas. Si Kung Ming ay nakaupo na naka-cross-leg tulad ng isang sinaunang Buddha, ganap na hindi gumagalaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata at binalik ang tingin kay Saint Tianhan ng mahinahon. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at biglang napalibutan ng kumikislap na gintong halo ni Buddha. Ang walang hanggang lakas ng Buddha ay napuno ng hangin. Nagkikimkam ka ng masasamang intensyon, hindi dalisay ang pag-atake ng iyong kaluluwa. Dapat matanggal ka. Dahan-daang sabi ni Kung Ming. Umaalingaw ang kanyang boses na parang sinaunang Buddha. Kumunat ang noo ni Saint Tianhan. Mayabang ang kalbong asno na ito. Ang kanyang target ay upang maalis siya. Isang itim na ambon ang namuo sa paligid ng Saint Emperor. Ang mga sibat ng kaluluwa ay lumitaw sa kanyang harapan, at ang mga tanikala ng kaluluwa ay humampas kay Kung Ming habang napuno ng nakakatakot na lakas ng kaluluwa ang hangin. Kasabay nito, si Saint Tianhan ay nakatayo sa hangin at hawak ang kanyang mga tanikala. Mamatay. Sinabi niya. Ang kanyang mga sibat ng kaluluwa ay gumalaw sa kalangitan at lumipat patungo kay Kung Ming. 8 Buddha ang lumitaw sa likod ni Kung Ming. Ang kanilang mga halo ng Buddha ay kumikinang na may makikinang na mga ilaw. Lumipad ang mga gintong ilaw sa katawan ni Kung Ming at saka umikot sa paligid niya. Ang mga sibat ng kaluluwa ay bumagsak sa mga gininto ang ilaw, ang matalim at malinaw na pagkabasag at pag-snap na tunog ay kumalat. Ang mga sibat ng kaluluwa ay hindi makalusot. Ilang pares ng mga kamay ang lumabas sa likod ni Kung Ming at hinawakan ang mga soul spears at dinudurog sa pagitan ng kanilang mga daliri. Sumimangot si Lin Fang. Si Kung Ming ay talagang malakas. Lahat ng tao sa Godly Cloud City ay namangha nang makita nila ito. Paano hindi ka panipaniwala? Ang dalawang cultivator ng Holy Mountain, sina Hua Qingfang at Kung Ming, ay kahanga-hanga. Pareho silang nasa top 10, at alam ng lahat na malakas si Hua Qingfeng, pero narinig lang nila ang tungkol kay Kung Ming, hindi nila alam kung gaano talaga siya kalakas. Ngayon, nagkaroon sila ng impresyon na siya ay hindi kapanipaniwalang malakas. Kumunat ang noo ni Saint Tianhan. Nakatitig siya sa 108 Buddha na may gininto ang katawan. Malamig niyang sinabi, iyan ang 10,000 Celestial Buddha Solution, Indestructible Golden Body. Si Saint Tianhan ay lumakad pasulong, ang kanyang mga tanikala ay kumakalas sa hangin at tinakpan ang kalangitan. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang pagpapakawala ng higit pa at higit pa sa kanila, hinahampas sila sa halos ng Buddha, sinusubukang durugan sila. Nagbanggaan ang halos dena. Sinimulan ni Kung Ming ang pagbigkas ng isang mantra sa isang malinaw at malambing na tinig ni Brahma, dalisay, malalim, at napakalawak. Ang mga sinaunang imprint ng Buddhist ay lumitaw at umangat sa hangin. Ang mga soundwave na ibinubuga ng kanyang boses ay sinira ang lahat ng bagay sa kanilang paraan at dinalisay ang kapaligiran. Naramdaman ni Saint Tianhan ang isang biglaang panggigipit, at nagsimulang manginig, ang kanyang damit ay kumikislap sa hangin ng marahas. Umihip ang hangin habang namumutla ang mukha niya. Nakakatakot ang lakas ng Buddhist ni Kung Ming. Mamatay. Mapanghamon na sigaw ni Saint Tianhan. Ang isang walang katapusang bilang ng mga kadena ng kaluluwa ay lumipat patungo sa mga sinaunang Buddha na may tunog ng nakakagiling na kulog. Nag-crack ang mga sinaunang Buddha. Si Saint Tianhan ay lumakad ng dahan-dahan, tila isang tunay na Saint Emperor. Kasabay nito, nagpakawala siya ng higit pang mga soul spear upang muling bumaril pasulong. Gusto niya talagang crush si Kung Ming. Sa wakas ay tumayo si Kung Ming. Muli niyang pinagdikit ang mga palad at pumikit. Mukha siyang solemna at magalang. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong, mukhang Buddha. Sa likuran niya, 10,000 Buddha ang lumitaw, ang mga tagasunod ng isang walang kamatayan.
Bumagsak ang mga sibat sa katawan ni Kung Ming, at nanginginig ang kanyang kaluluwa. Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Para siyang Buddha na ang mensahe ay huwag maniwala sa nakikita mo. Ang makakakita ay hindi naniniwala. Hindi ako makasarili. Si Kung Ming ay mukhang walang ekspresyon, hindi masaya o malungkot, hindi malakas o mahina. Siya ay isang Buddha. Unti-unting namutla ang mukha ni Saint Tianhan. Hindi siya makapaniwala na ang mga diskarte ng kanyang Saint Emperor ay hindi nakasugat kay Kung Ming. Gayunpaman, si Kung Ming ay matatag na nanindigan, at hindi nagbago ang kanyang mukha. Siya ay tumingin tapat, mabait, at dalisay, tulad ng isang Buddha. Tiniis niya ang pressure, na patuloy na tumataas. Gayunpaman, si Saint Tianhan ay nakaramdam ng maliit sa harap ng gayong tao. Isang sinaunang Saint Emperor ang naramdamang maliit sa harap ni Kung Ming. Ang lupa ay nanginginig, isang nagbabantang lakas ang pumuno sa hangin. Ang mga ilaw ay kumikinang at nagsimulang lumiwanag. Nagwalas sila patungo sa Saint Tianhan. Ang silweta ni Saint Tianhan ay naging distorted sa mga ilaw. Ang kanyang puso ay tumibok, at siya ay nawala sa loob ng mga ito. Tapos nawala talaga siya. Pagkaraan ng isang segundo, siya ay nasa isang haligi, siya ay tinanggal. Hindi pa siya nakapasok sa top 10. Paano ito posible? Siya ay tumalsik, kinuyam ang kanyang mga kamao. Mabangis at nakakatakot ang mukha niya. Siya ay dating Saint Emperor, at siya ay natanggal. Hindi man lang siya nakapasok sa top 10. Inalis siya ng Buddhist monghe na iyon. Paano naging napakalakas ng kanyang mga Buddhist spells? Hindi nakaimik ang mga tao sa Godly Cloud City. Ang pansamantalang ranggo ni Kung Ming ay ika-8. Napakalakas niya. Hindi lang sina Lin Fang at Zhou Rongman, minamaliit din nila siya. Tumibok ang puso ni Lin Fang. Talagang kahanga-hanga ang lakas ni Kung Ming. Nanatiling maingat ang kalbong asno na iyon. Bulong ni Xian Ren sa labas. Sa ganoong uri ng lakas, maaaring makipagkompetensya si Kung Ming sa lahat ng nasa larangan ng digmaan. Bumalik si Kung Ming sa grassfield, naalala na niya ang kanyang chi. Mukha siyang walang pakialam, parang walang nangyari. Ang labanan ni Jing at ng Third Beast ay pasabog. Nanalo ang Third Beast. Pagkatapos ng isang paputok na pag-atake, umalis si Jing sa larangan ng digmaan. Ang ikatlong hayop ay dumudugo bagaman, at ang kanyang mga mata ay duguan. Siya ay malubhang nasugatan. Baliw ang babaeng iyon sa paghihiganti. Pagkatapos ng tatlong labanan, 12 tao ang naiwan ngayon. Dahil nasugatan ka, umalis ka o sipain ka namin. Malamig na sabi ni Wu Yazi sa Third Young Beastmaster. Nanigas ang mukha ng Third Beast. Ang Animal District ng Chitian Holy Town ay nagpalaki ng 13 Young Beastmasters, karamihan sa kanila ay nasa tuktok ng Huangchi Layer. Ngunit siya na lang ang natitira. Sila ay dumating upang magtagumpay at magtapos sa nangungunang 10 sa panahon ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Kung aalis siya, wala sa kanila ang makakasama sa top 10. Nang makita niyang lahat ay nakatingin sa kanya, hinatak niya ang isang mahabang mukha. Ang mga bastos na ito. Siya ay nasugatan, kaya gusto nilang sipain siya palabas. Lahat ng ito ay dahil kay Jing, ang baliw na babaeng iyon. Kailangan niyang patayin siya, o talagang hindi, gusto niyang pahirapan siya at magkaroon ng buhay na mas miserable kaysa kamatayan. Ikaw lang ang may kasalanan. Umalis ka ngayon. Malamig na sabi ni Lin Fang. Pinandilatan niya ang Third Beast na may pagpatay sa kanyang mga mata. Namutla ang mukha ng Third Young Beastmaster. Alam niyang hindi na siya makakatagal pa. 2 tao pa ang kinailangang maalis, at wala ni isa sa kanila ang mahina, hindi niya kayang labanan ang mga ito. Nasugatan siya, kaya kailangan niyang umalis, wala siyang pagpipilian. Tandaan mo ako. Angal ng Third Young Beastmaster pagkatapos sumulyap sa iba, pagkatapos ay pinaandar niya ang cetro at nawala. Napunta siya sa ika-12 na ranggo. Ang ikatlong Young Beastmaster ay umalis sa larangan ng digmaan. 11 tao ang naiwan. 1 tao pa ang kinailangang tanggalin. Lalong yumigting ang kapaligiran. Sino ang aalis? Hua Qingfang, ang Great Deployment Master, Wu Yazi, Yu Qing, Chu Chunqiu, Prince Wu Qing, Kung Ming, Jiuling Huang, Mara, Zhou Rongman, at Lin Fang. Pinagmasdan sila ng mga tao sa Godly Cloud City. Maraming tao ang hindi pa man lang lumalaban, ngunit walang nang ahas na maliitin ang mga taong iyon. Ang mga nasa ibaba ng 30 sa itaas ay nagpatunay na sila ay sapat na malakas upang manatili. Walang nang ahas na sabihin na kailangan na nilang umalis. May 5 First Masters. Sa pagkakataong ito, matanggal man ang isa, 4 sa kanila ang nasa top 10. Nakita ng karamihan. Bukod sa mga First Masters na nandoon pa rin, ang may deployment spells at si Chu Chunqiu ay hindi pa lumalaban sa round na iyon. Ngunit ipinakita na ng 2 taong iyon kung gaano sila kalakas noong mga nakaraang round. Bukod sa 2 iyon, napatunayan na ni Mara, Zhou Rongman, Lin Fang, at Kung Ming na napakalakas nila. Kung nais ng iba na alisin ang mga ito, ang iba pang mga mandirigma ay kailangang maghanda upang magkaroon ng isang nakatutuwang labanan. Sa makatuwid, hindi ba ang pinakamahusay na solusyon upang pumili ng isang taong hindi pa lumalaban? Yu Qing, Prinsipe Wu Qing, o Jiuling Huang. Ang ranggo ni Jiuling Huang ang pinakamababa kumpara sa iba pang First Masters, kaya tila siya ang pinakaangkop na tao na tanggalin.
Sa makatuwid, ang ilang mga tao ay tumingin kay Jiuling Huang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2177, Top 10. Pero kahit may mga nakatingin sa kanya, siya pa rin ang first master ni Red Clouds. Maraming tao ang nag-isip na karapat-dapat siyang matanggal, hindi naman siguro siya ganoon kagaling na manlalaban dahil isa siyang alchemist. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano siya kalakas pagdating sa tunggalian. At sino ang lalaban sa kanya? Kailangang alisin ang isang tao at pagkatapos ay lalabas ang nangungunang 10, walang sino man ang handang makipagsapalaran. Jiuling Huang, mababa ang iyong ranggo, labanan ng isang taong mas mababa sa iyo sa ranggo at alisin ang isang tao. Ano sa tingin mo? Walang pakialam na sabi ni Wu Yazi sa sandaling iyon. Tiningnan ni Jiuling Huang ang mga taong humahabol sa kanya sa rankings. Mara, Zhou Rongman, at Lin Feng. Malamig na ngumiti si Jiuling Huang at tumalikod. Bakit hindi ka pumunta at labanan sila? Tumingin sa kanya si Wu Yazi ng malamig, pagkatapos ay nagpatuloy si Jiuling Huang. Siyempre, kung sa tingin mo ay mas malakas ka kaysa sa akin, maaari mo ring labanan ako. Pinipilit niya si Wu Yazi. Si Jiuling Huang ay isa sa mga unang master ng kontinente ng Siyam na Ulap. Lahat silang Siyam ay malalakas, at lahat sila ay ipinagmamalaki. Hindi pinayagan ni Jiuling Huang si Wu Yazi na makipag-usap sa kanya sa ganoong paraan, kaya diretso siyang sumagot. Si Wu Yazi ay katulad ni Jiuling Huang, hindi niya hahayaang magalit sa kanya ang sinuman sa ganoong paraan. Kaya naman, humakbang siya pasulong at sinabing, "Marami na akong narinig tungkol sa iyo, unang guro ng Red Clouds, Jiuling Huang. Sinasabi ng lahat na ikaw ay napakatalino, ngunit paano ang tungkol sa lakas? Napuno ng hangin ng isang nakakatakot na layuning sumisira sa emosyon. Ang ganitong uri ng layunin ay maaaring sirain ang 7 damdamin ng mga tao at 6 na pandaman na kasiyahan. Hindi kita bibiguin." Sagot ni Jiuling Huang, na umangat sa hangin. Nagsimulang mag-apoy ang paligid niya habang 9 na apoy ang lumutang sa paligid niya. Ang mga mandirigma sa kanilang paligid ay lumayo sa nood. Unang master ng Supreme Clouds kumpara sa unang master ng Red Clouds, Jiuling Huang. Sino ang mas malakas? Nagsimulang umungol ang hangin. Pinuno ni Wu Yazi, ang hangin ng kapangyarihang sumisira sa damdamin ng Dao. Ang mga mata ni Jiuling Huang ay biglang napuno ng apoy, na lumitaw at dumiretso sa mga mata ni Wu Yazi. Sa tingin mo ba ay masusunog ng apoy mo ang kapangyarihan ng Dao? Tanong ni Wu Yazi, malamig na ngumiti. Siya ay tumalon, itinaas ang kanyang mga kamay at iniunat ang kanyang mga daliri, isang kakilakilabot na dami ng damdaming sumisira sa layunin ng Dao na lumalabas at winalis ang lahat bago lumipat diretso sa katawan ni Jiuling Huang. Nanigas ang mukha ni Jiuling Huang. Ang lahat ay may 7 emosyon at 6 na pandaman na kasiyahan. Kung ang 7 emosyon at 6 na pandaman na kasiyahan ay nawasak, ang mga tao ay namatay at naging mga alipin, mga papay. Iyon ang dahilan kung bakit nakakatakot si Wu Yazi. Ang kanyang mga kasanayan at diskarte ay may kakilakilabot na mga kahihinatnan. Hindi ko sinusubukang sunugin ang iyong Dao, sinusubukan kong susunugan ang aking sarili. Sabi ni Jiuling Huang, malamig na ngumiti. Pinalibutan siya ng kanyang apoy at nagsimulang mag-alab habang siya ay naging isang napakalaking brazier. Lumakas ang apoy patungo kay Wu Yazi. Nang makita iyon ng karamihan, sila ay namangha at nanginag. Sinunog ni Jiuling Huang ang kanyang katawan. Nakakabaliw. Ang unang guro ng Red Clouds, si Jiuling Huang, ay may espesyal na katawan ng apoy. Hinuhusgahan nila. Maaari niyang sunugin ang kanyang katawan, at maging apoy. Iyon ay dapat na isang nakakatakot na espesyal na katawan. Ang ilang mga hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator kung minsan ay may mga espesyal na katawan na hindi kilala, o hindi kilala. Sa ganitong labanan, hindi iyon kakaiba, iyon ay normal. Inihagis ni Jiuling Huang ang sarili kay Wu Yazi. Itinaas niya ang kanyang apoy na kamao, lahat ng bagay sa kanyang paraan ay nasunog. 9 na apoy ang umiikot na galit sa paligid niya. Ang bawat apoy ay tila buhay. Umatras si Wu Yazi, iniisip kung ano ang gagawin. Na-activate na ni Jiuling Huang ang kanyang fire body, ang kanyang lakas na sumisira sa emosyon ay hindi gaanong mahusay. Delikado ang direktang makabangga kay Jiuling Huang, bigla itong naging mahirap na labanan para sa kanya. Bakit hindi ka lumaban? Bakit ka bumalik? Mainit na tanong ni Jiuling Huang. Hinatak ni Wu Yazi ang mahabang mukha. Muling umugang ang hangin, bumulusok ang mga ilaw sa kanyang katawan, muling napuno ng mga ilaw na nakakasira ng damdamin ng hangin, at ang kanyang layunin sa Dao ay naging mas malakas. Kung gusto mong lumaban, pumunta ka at lumaban. Sabi ni Wu Yazi. Ang kanyang lakas ng Dao ay naging mas malakas. Sabik na ngumiti si Jiuling Huang. Ang kanyang 9 na apoy ay umiikot sa kanyang mga kamay, lahat ng 10,000 bagay ng nilikha ay maaaring masunog sa gayong apoy. Siya ay ganap na pinagsama sa kanyang apoy. Ang 9 na apoy ay naging mas nagbabala. Ang iba ay nanunood habang binomba ni Jiuling Huang ang kanyang sariling katawan ng kanyang 9 na apoy, na pinagsasama ang mga ito sa kanyang katawan. Baliw ba siya? Baliw ang lalaking iyon. Anong klaseng kapangyarihan yan? Nagtataka audience. Sinusunog niya ang sarili niya. Si Jiuling Huang ay sumanib sa kanyang apoy at siya ay naging isang nagninangas na sinag ng liwanag at bumaril patungo kay Wu Yazi. Namutla ang mukha ni Wu Yazi.
Sinunog ng apoy ang lahat sa daan nito. Naging apoy na talaga siya. Ito ay hindi kapanipaniwala dahil kadalasan ang mga Great Emperor lamang ang maaaring gumamit ng gayong mga pamamaraan. Mamatay. Paputok na sigaw ni Wu Yazi. Kahit na naging apoy si Jiuling Huang, tao pa rin siya, mayroon pa rin siyang 7 emosyon at 6 na pandama na kasiyahan. Malamang nasirain sila ni Wu Yazi. Isang nakakatakot na lakas ang tumagos sa sinag ng apoy. Ngunit walang nangyari, ang sinag ng apoy ay hindi mapigilan. Lalong namutla ang mukha ni Wu Yazi habang siya ay umatras. Gayunpaman, hindi sumuko si Jiuling Huang. Ang karamihan ng tao ay nakakita lamang ng karagatan ng apoy habang ang lahat ay nasusunog sa paligid niya. Imposible. Galit na sigaw ni Wu Yazi. Mukha siyang desperado. Nakakatakot ang kanyang lakas ng daw, kaya niyang sirain ang emosyon ng mga tao. Maaari niyang sirain ang kanilang 7 emosyon at 6 na pandama na kasiyahan. Ngunit hinabol siya ng kanyang kalaban ng walang kaunting alinlangan. Sa wakas, nawala si Wu Yazi at muling nagpakita sa isang haligi. Maputi ang mukha niya. Natalo siya. Siya, si Wu Yazi, ay naalis na. Hindi siya makakatapos sa top 10. Nanalo si Jiuling Huang. Naalis na si Wu Yazi. Ang daming nag-isip. Tulad ng inaasahan, imposibleng sabihin kung sino ang mas malakas kung minsan, ang mga taong naiwan ay pawang mga kamanghamanghang mga henyo, mahirap suriin ang kanilang tunay na lakas. Ngayon, 10 tao na lang ang natitira. Napagdesisyonan ang top 10. Kumalat ang apoy ni Jiuling Huang, at muling lumitaw ang kanyang tunay na katawan. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla, at siya ay nanginginig. Ang lakas na nakakasira ng emosyon ay nasira ang kanyang katawan. Siya ay nasugatan. Nagkalat ang chi ni Jiuling Huang habang sinusubukang kumalma. May ilang apoy pa rin na nagninangas dito at doon sa langit. Ang karamihan ay nakatitig sa mga natitirang mandirigma. Ang mga cultivator ng nangungunang 10. Hua Qingfeng, ang reincarnated na Great Deployment Master, Yu Qing, Xu Chunqiu, Prince Wu Qing, Kung Ming, Jiuling Huang, Mara, Zhou Rongman, at Lin Feng. Nawala ang liwanag na kortina, at muling lumitaw ang 10 mandirigma sa gitnang plataporma. Parami ang malalakas na cultivator na lumitaw sa Godly Cloud City, ilang mga tunay na makapangyarihang cultivator ay lumitaw pa nga. Magsisimula na ang pinakakawili-wiling bahagi ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, sapat na para mapanood ng malalakas na cultivator na iyon. Binabati ko kayo, top 10 kayong lahat. Lahat kayo ay magiging mga pangunahing disipulo ng Fortune Shrine. Kanina pa kayo nag-aaway. Magpahinga ka na, titinang manghuhula. Dinala niya sila sa isang lugar para sa 10 cultivator upang makapagpahinga at makabawi. Nakahanap ng pwesto si Lin Feng at naupo na naka-cross-legged. Sinulyapan niya ang 10 cultivator. Lahat sila ay napakalakas. Si Zhou Rongman ay misteryoso. Si Jiuling Huang ay may ilang trump card, ang kanyang lakas ay sumasabog. Nakakatakot sina Hua Qingfeng at Xu Chunqiu, alam na niya iyon noon pa. Alam din niyang napakalakas ng reincarnated na Great Deployment Master. Pagkatapos ay naroon si Kung Ming, na nagpakita kung gaano siya kalakas. Wala sa kanila ang mahina. Magsisimula na ang tunay na laban. Sa himpapawid ng panloob na bahagi ng Godly Cloud City, parami ang malalakas na cultivator na nagtitipon. Nandoon sila para manood. Naikuyom ni Little Zetian ang kanyang mga kamao. Mukhang excited siya. Nagulat si Duanfeng. Si Brother Lin Feng ay nasa top 10, gaano kalakas. Siya ay magiging isa sa mga pangunahing disipulo ng Fortune Shrine. Iniisip ko kung ano ang magiging ranggo ni Brother Lin Feng sa huli, naisip ni Duanfeng. Tuwang-tuwa siya. Ang mga laban ay hindi kapani-paniwalang panoorin. Ang mga taong iyon ay mga henyo, nakakatakot na mga cultivator ng kanilang henerasyon. Nakatayo sila sa tuktok ng Continent of the Nine Clouds sa kanilang cultivation level. Nawala ang manghuhula. Malapit nang magsimula ang mga huling laban, at tiyak na babalik ang manghuhula, kaya hindi nila kailangang mag-alala. Ngayon, ang tanging magagawa nila ay maghintay. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2178, Fortune Shrine. Mayroong isang malawak na hindi nasa salat at incorporeal na dambana na nasa ilalim lamang ng matangkad na kalangitan. Sa gabi, ang mga bituin ay tila abot kamay. Sa tuktok ng dambana ay isang star altar. Isang matandang nakasuot ng puting roba ang naliligo sa liwanag ng bituin. Mukhang sinubukan niyang manghuli ng mga bituin. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay may isang fortune wheel kung saan ang lakas ng bituin ay kumukulong. Ang gulong ay nagbuga ng nakasisilaw na puting ilaw. Lahat ng bituin sa langit ay tila nagliliwanag dito. Maraming tao sa likod ng altar, ngunit walang nang istorbo sa kanya. Hindi nila alam kung kailan dumating ang manghuhula. Ang lahat ng mga tao ay nakasuot ng mga damit na may parehong kulay. Pinanood nila ang malakas na cultivator gamit ang kanyang destiny technique. Ang kanyang destiny technique ay umabot na sa pagiging perpekto, kaya niyang tiktikan ang buong mundo. Siya ay may pinakamataas na kapangyarihan. Alam ba natin kung sino ang mapapasama sa top 10? Bulong ng isang malakas na cultivator na nakatayo sa hangin sa itaas ng destiny wheel. Ang manghuhula ay lumakad ng pabalik-balik, na inilabas ang kanyang makajos na kamalayan.
Ang kanyang makajos na kamalayan ay tumigil sa harap ng cultivator na nakatayo sa itaas ng Destiny Wheel. Talaga, ang Fortune Shrine ay nagdulot ng malaking kapahamakan at naglagay sa mga tao sa paghihirap at pagdurusa. Lumipas man ang maraming taon at hindi maiiba ang tadhana sa samsara, maaasahan ko lang ang Destiny Technique para mahulaan ang hinaharap. Mataimtim na bulong ng matanda na nakaputing damit. Sa Fortune Shrine ay isang mahalagang kayamanan, ang Destiny Wheel. Maaaring gamitin ito upang makita ang tadhana. 1,000 taon na ang nakaraan, ito ay ginamit. Makalipas ang 1,000 taon, ang Fortune Shrine ang namamahala sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, at muli nilang ginamit ang Destiny Wheel. Kailangan nila ito dahil hindi nila makikita ang tadhana kung wala ito. Siguro na impluwensyahan ng Destiny Wheel ang Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sa ilalim ng paanan ng matanda, nagsimulang umikot ang Destiny Wheel. Ang nakatatakot na mga ilaw ay nagpapaliwanag sa 10 silweta, habang kasabay nito ay napuno ng Destiny Intent ang hangin. Ang langit ay naging napakaliwanag. Sa itaas ng 10 tao, lumitaw ang mga guhit. Sa mga guhit, may mga larawan. Ang iba ay mukhang galit na galit, ang iba ay mukhang maamo, o mayabang, malungkot, at iba pa. Nagningning ang mga mata ng mga tao. Pambihira talaga ang 10 finalists. Hindi nakakagulat na sila ay napakalakas. Ang bundok na iyon. Sabi ng manghuhula, na itinuro ang isang bundok. Isang drawing na may demonyong Diyos ang lumitaw. May kalong siyang babae, at mukhang galit na galit. Nagsimulang tumibok ang puso ng manghuhula. Hindi niya akalain na, at si Chu Chunkyo. Patuloy na umiikot ang Destiny Wheel. Sa 10 taon na iyon, isa lang ang makakapagpaikot ng Destiny Wheel ng ganoon kabilis. Huminto ang kanyang pagguhit sa loob. Ang manghuhula at ang mga mata ng iba ay kuminang nang makita nila iyon. May nangyari sa Destiny Wheel, nagsimulang tumili ang hangin, parang dalawang metal na gulong na nahuli at nagigiling sa isa't isa. Ilang bituin ang sumabog sa langit. Ang matandang nasa ibabaw ng Destiny Wheel ay nanginag at biglang umubo ng dugo. Nagulat ang mga tao sa likod niya. Humakbang sila para tumulong, ngunit itinaas ng matanda ang kanyang kamay para sabihing huwag silang lalapit. Ibinaba niya ang ulo niya at nagsimula na namang umikot ang Destiny Wheel. Dahan-daang lumingon ang matanda at tumingin sa manghuhula. Ang napansin mo maraming taon na ang nakalipas ay ito. Ngayon, ang Destiny Technique ay hindi gumagana. Ito ay gaya ng sinabi mo. Dapat tama. Tumanggo ang manghuhula. Nanatiling tahimik ang matanda sa loob ng ilang segundo at sinabing, susubukan kong muli. Master, ang Destiny Technique ay nangangailangan ng sobrang lakas, ito ay isang kalamidad. Master, mag-ingat ka, sabi ng manghuhula, naninigas ang mukha. Master, mag-ingat ka, sigaw ng lahat ng mga taong nakatayo sa tabi ng manghuhula. Sige, hayaan ang kapalaran na kunin ang kurso nito. Makita man natin ang kapalaran at tadhana, wala tayong mababago. Sabi ng matanda, tumingon siya at tumingin sa malayo. Matagal na bang maunlad ang mundo? Lumipas ang 1,000 taon at ang Destiny Wheel ay umiikot sa pangalawang pagkakataon. Ano ang ibig sabihin noon? Pumunta ka, hinihintay ka nila sa tagpuan ng kontinente ng Siyam na Ulap. Mahinahong sabi ng pinuno ng dambana sa manghuhula. Tumanggo ang manghuhula at umalis sa mabituing altar sa kalangitan. Pinagmasdan ng matandang lalaki ang pag-alis ng manghuhula at nanatiling tahimik, nakatingin sa malayo. Sinasabi sa akin ng Destiny Vision na ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap ay hindi magiging ganoon katahimap. Nang marinig siya ng karamihan, napangiwi sila at nagsimulang manginig. May mangyayari ba sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds? Ang pinuno ng Fortune Shrine ay isa sa mga cultivator na tumayo sa tuktok ng mundo. Hindi maaaring magkamali ang kanyang mga hula. Naghihintay ang 10 malalakas na cultivator sa entablado. Wala ang manghuhula, kaya nakabawi sila. Si Joe Rongman ang exception. Nakahiga siya sa damuhan at mukhang bored. Nakakross ang kanyang mga paa at nanginginig ang isang paa. Sinulyapan niya ang mga kastilyo sa abot-tanaw. Parami ng parami ang mga tao na lumitaw doon, kabilang ang ilang napakalakas na cultivator, at maraming kabataan. May impresyon si Joe Rongman na silang lahat ay napakalakas. Sa sandaling iyon, ngumiti si Joe Rongman. Tumingin siya sa mga taong iyon, nakita niyang maraming tao ang nakatingin sa kanya. Tumiti siya sa kanila. Ang pangalan ko ay Joe Rongman. Pagkatapos ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, magkakakilala tayo. Darating ako sa mundo mo. Makikita mo, ako ay isang bayani. Sabi ni Joe Rongman, nakangiting walang kaunting pag-aalinlangan. Sinasabi niya sa mga taong iyon na siya ang magiging pinakamalakas na cultivator ng kanilang mundo. Si Joe Rongman ay hindi nagsalita ng malakas, ngunit maraming tao ang nakarinig sa kanya. Napatingin silang lahat sa mga kastilyo sa abot-tanaw. Maging ang mga emperador sa tuktok ng Huangqi Layer ay magalang. Ang mga taong iyon ay hindi mas mahina kaysa sa mga lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Sila ay nasa mas mataas na mundo. Ang mga tao sa Godly Cloud City ay kabilang sa lower world. Tumingin sila sa mga taong iyon sa mas mataas na mundo ng may pagkamangha at paggalang. Nang marinig nila si Joe Rongman, napabuntong hininga na lamang sila. Bakit sobrang tiwala sa sarili ang lalaking iyon? Ngunit gayunpaman, walang sino man ang maaaring maliitin siya. Talagang malakas siya.
Kung hindi, hindi niya naalis ng ganoon kadali ang First Lady ng Green Jade Clouds. Hindi rin siya matatapos sa top 10 nanograms meeting of the continent of the Nine Clouds. Isang silweta ang lumitaw sa langit. Ito ay ang manghuhula, siya ay bumalik. Nang makita ng mga tao ang manghuhula, kinilig sila sa pananabik. Ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap ay sa wakas ay magpapatuloy. Napahinto sa ere ang manghuhula, iba na ang tingin niya sa mga manlalaban sa pagkakataong ito. Ang mga taong iyon ay namumukod-tangi, marahil ay tatayo sila sa tuktok ng mundo balang araw. Marahil ay magpapadala sila ng isang nakakatakot na pamana. Maraming tao na lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap ang naging maalamat na cultivator balang araw. Ikanaway ng manghuhula ang kanyang mga kamay at pinalibutan ng mga ilaw ang plataporma. Mahinahon na sinabi ng manghuhula sa 10 tao, kung lalaban kayo ng one-on-ones, masyado kayong makakaubos ng enerhiya. Parehong mga patakaran ang nalalapat. Ang mga matatalo ay unang tatapusin sa dulo ng nangungunang 10. Ang huling nakatayo sa entablado ng labanan ay mauuna sa ranggo, sabi ng manghuhula. Napailing ang mga tao. Parehong mga patakaran, ngunit para sa 10 nakakatakot na malalakas na cultivator. Walang ilusyon. Isang normal na labanan. Ordinaryong eliminasyon. Sino ang magiging pinakamalakas na cultivator? Binigyan sila ng manghuhula ng yugto ng labanan, maaari nilang piliin ang uri ng labanan na gusto nila. Nang marinig ng 10 cultivator ang manghuhula, nanatili silang kalmado, hindi man lang nabigla. Sa totoo lang, hinihintay nila ang mga laban na iyon, kaya bakit ka nasasabik? Hindi. Hindi naman. Napuno ng nakakatakot na katahimikan ang hangin, isang nakamamatay na katahimikan. Ang nangungunang 5 ay maaaring makipaglaban sa huling 5 cultivator. Magsimula sa ika-5 cultivator. Huwag kang sabay na lumaban. Sabi ni Hua Qingfang sa sandaling iyon. Kung 10 tao ang lumaban ng sabay-sabay, magiging magulo. Pero gusto nilang makita kung sino talaga ang pinakamalakas. Nauna pa rin siya sa rankings. Sumasang-ayon ako. Sabi ng reincarnated na Great Deployment Master. Ito ang pinakamahusay na solusyon. Pansamantalang pang-5 si Prince Wuqing sa rangkang. Ayon sa sinabi ni Hua Qingfang, lalaban daw muna siya. Kaya lahat ay tumingin kay Prinsipe Wuqing. Walang sinabi si Prince Wuqing, tumayo siya. Hindi niya maiwasang makipag-away. Kaya naman, tumayo siya at mukhang determinado. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2179, huwag natin pag-usapan ang mga prinsipyo. Tiningnan ni Prince Wuqing ang huling 5 cultivator ng nangungunang 10. Kung Ming, Jiu Linhuang, Mara, Zhou Rongman, at Lin Feng. Alam ni Prinsipe Wuqing kung gaano kalakas si Saint Tianhan, ngunit hindi siya nagbigay ng banta kay Kung Ming. Kaya naman napakalakas ni Kung Ming. Hindi na kailangang isipin ni Prince Wuqing si Kung Ming sa ngayon. Tinalo ni Jiu Linhuang si Wu Yazi, isa sa mga first masters ng Continent of the Nine Clouds. Si Mara ay may isang king-type na katawan, siya ay isang assassin at siya ay nakakatakot, ngunit ang kanyang mga nagawa ay hindi ganoon kahanga-hanga. Si Zhou Rongman ay hindi rin nakakamit ng magagandang bagay, ngunit siya ay isang nakatagong kasamaan. Sa tuwing lumalaban siya, madali niyang nadudurog ang mga tao at alam ni Prinsipe Wuqing kung ano ang ibig sabihin nito. Kakaiba ang itsura ni Zhou Rongman, ngunit napakalakas niya. Tinalo ni Lin Feng ang isa sa kontinente ng unang masters ng Nine Clouds, si Nikang, na nangangahulugang napakalakas din niya. Hindi inaasahan ng karamihan na ang 3 taong iyon ay mapupunta sa top 10. Sa makatuwid, pinili ni Prinsipe Wuqing na lumaban kay Mara. Sa mga cultivator ng top 10, mayroon bang mas mahina kaysa sa isang taong may king-type na katawan? Hindi. Ang ilan sa kanila ay mas malakas pa. Sa makatuwid, hindi isinasaalang-alang ni Prinsipe Wuqing ang katawan. Kahit na si Mara ay isang nakakatakot na assassin, ang kanyang 3,000 deadly technique ay hindi rin mahina. Ang iba pang 8 cultivator ay lumayo. Tumingin si Prince Wuqing kay Mara. Tumayo si Mara at dahan-dahang naglakad pasulong. Unti-unting nagdilim ang kapaligiran, na nagiging walang kulay na mundo. Si Mara pagkatapos ay naglaho dito ng nakakatakot. Inilabas ni Prince Wuqing ang emotionless intent, at lumabas ang walang emosyong mga ilaw. Para silang nakasisilaw na mga espada na nakapalibot sa kanya. Ipinikit ni Prinsipe Wuqing ang kanyang mga mata. Hindi niya kailangan ang kanyang mga mata kapag nakikipaglaban kay Mara. Si Mara ang hari ng mga anino. Saglit na walang umatake. Nakapikit ang mga mata ni Prinsipe Wuqing, at mukha siyang kalmado at kalmado. Minsan, lumilitaw ang ilang mga thread ng enerhiya sa paligid niya, ngunit hindi niya pinapayagan ang kanyang sarili na mag-isip tungkol sa kung ano paman. Walang makakaapekto sa kanya. Ang walang emosyon na daw ay isang magandang landas. Siyempre, ito ay isang natatanging doktrina, si Prinsipe Wuqing ay talagang nakatuon at determinado. Sa wakas, lumitaw ang ilang ilaw sa dilim at mabilis na lumipat patungo sa lalamunan ni Prinsipe Wuqing. Nanatiling hindi gumagalaw si Prinsipe Wuqing. Ang walang emosyong layunin ay lumutang sa paligid niya at nagham. Pinutol ng mga espada ang hangin. Bahagyang gumalaw si Prinsipe Wuqing, at pagkatapos ay bumangon sa hangin. Bumilis ang mga nakamamatay na ilaw. Muling lumitaw si Mara. Opportunity. Naningkit ang mga mata ni Mara.
Si Prince Wuqing ay napakabilis na, at ang kanyang mga pag-atake ay napakabilis. Gayunpaman, alam niyang hindi niya maiiwasan ang pag-ataking ito. Kailangan niyang mag-ingat. Bumilis ang mga ilaw at naging mga espada, pagkatapos ay tumagos sa dibdib ni Prinsipe Wuqing. Hindi man lang masundan ng mga mata ang mga ilaw, masyado silang mabilis. Ano ang nangyayari? Hindi na kayanan ni Prinsipe Wuqing ang isang pag-atake. Nang makita ni Mara ang kanyang lakas na tumatagos sa katawan ni Prinsipe Wuqing, hindi siya mukhang natuwa. Ang kanyang pag-atake ay tumagos, ngunit si Prinsipe Wuqing ay hindi man lang nasugatan. Para sa isang asasin, ang pinakamahalagang bagay ay ang mabilis na hampas at talunin ang kalaban sa isang welga. Gayunpaman, nabigo siyang gawin iyon. Nakadama siya ngayon ng panganib. Sa eksaktong sandali nang salakayin niya si Prinsipe Wuqing, naglabas din si Prinsipe Wuqing ng isang matalim na espada na kumikislap patungo sa kanyang kalaban. Napakabilis nito na kahit si Mara, isang asasin, ay walang oras na makita ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na hindi siya makaiwas, kailangan niyang bumawi. Ang emotionless intent ay tumagos sa kanyang katawan at naging free threads of emotionlessness strength. Mamatay. Galit na sigaw ni Mara. Naglabas din siya ng mas maraming enerhiya. Si Prince Wuqing ay baliw, si Mara ay dapat ding maging baliw. Ang nakakatakot na mga ilaw ay lumipat patungo kay Mara, ang kanyang mukha ay namutla. Siya ay umatras, ngunit ang 3,000 deadly technique ay namuo at naging isang bagyo, na nagawang sirain ang lahat ng bagay sa kanyang paraan. Biglang nakapasok muli si Mara sa dilim. Ngunit may mga dagandong ng mga enerhiya sa labanan, at muling lumitaw si Mara. Tumalsik ang dugo, mapatla ang mukha niya nang bumagsak siya sa lupa. Umubo si Prince Wuqing, duguan din siya. Ang maikling labanan ay kahanga-hanga. Si Prince Wuqing ay talagang walang emosyon, ni hindi niya masyadong pinapahalagahan ang kanyang sarili. Si Mara ay isang asasin na nagtatago at umaatake. Ang kanyang mga kakayahan ay umabot sa rurok ng pagiging perpekto. Gayunpaman, hindi siya magaling pagdating sa direktang labanan. Si Prinsipe Wuqing ay mas malakas kaysa sa kanya sa malapitang labanan. Buntong hininga ng karamihan. Si Prince Wuqing ay baliw. Alam niyang delikado ang pagkatalo kay Mara sa dilim. Siya ay nagkaroon ng malaking panganib, hinayaan si Mara na muling lumitaw at atakihin siya upang mas madaling makabawi. Kahit handa na siya, nasugatan pa rin siya. Ang silweta ni Prince Wuqing ay kumikislap. Tumapag siya sa harap ni Mara at nagtanong. Ipagpapatuloy pa ba natin ang laban? Walang dugo ang mukha ni Mara. Nang makita niyang puno ng dugo si Prinsipe Wuqing, malamig niyang sinabi. Nababaliw ka. Ngunit natalo ako. Tumalikod si Prinsipe Wuqing at bumalik sa kinauupuan niya, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Mukha siyang walang emosyon kaya natakot ang mga tao sa kanya. Ang tunggalian ay tumagal lamang ng ilang minuto. Gayunpaman, mahirap kalimutan ang gayong labanan. Mara, tagpuan ng kontinente ng Siyam na Ulap, ika-10. Napatingin ang mga tao kay Mara. Siya ay natalo, kaya ngayon siya ay nasa ika-10. Ayon sa mga patakaran, ngayon na si Chu Chunkyu, siya ay nasa ika-4 na pwesto. Humakbang pasulong si Chu Chunkyu. Hindi siya lumaban sa nakaraang round. Walang naghamon sa kanya. Iyan ay si Chu Chunkyu, siya ay inapo ni King Chu. Narinig ko na pagkatapos ni Haring Chu, mayroong dalawang hindi kapanipaniwalang cultivator sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang una ay si Chu the Insane, hinihigop niya ang mga kalooban ng maraming tao, at dahil doon, maraming malalakas na cultivator ang nakapaligid sa kanya. Inakala ng mga tao na siya ay namatay, ngunit tila, siya ay muling nagpakita sa Moon Palace. Pagkatapos niya, ang pangalawa sa pinakanamumukuntinging cultivator ng Chu clan sa kasaysayan ay si Chunkyu. Siya ay dating maingat, ngunit nang siya ay naging isang mataas na antas ng emperador, nagsimula siyang ipakita ang kanyang tunay na kulay. Hindi pa siya kasing baliw ni Chu the Insane. Gayunpaman, nakakatakot din siya. Paliwanag ng isang tao sa Godly Cloud City. Alam na ng lahat kung sino ang mga nasa top 10. Alam pa ng mga tao na nag-aral si Chu Chunkyu sa Celestial Godly University at nag-aral si Lin Feng sa Champion University. Nagtataka ako kung sino ang hahamunin ni Chu Chunkyu. Sa lakas niya, baka kahit sino ay maalis niya. Sabi ng isang tao. Sinulyapan ni Chu Chunkyu ang iba at malamig na ngumiti. Nakatingin siya kay Prinsipe Wuqing. Ang mga tao ay natulala. Sinabi ni Hua Qingfeng na maaaring hamanin ng mga nasa top 5 ang mga nasa second half ng top 10. Ngunit sa sandaling iyon, nakatingin si Chu Chunkyu sa unang guro ng Dark Knight Region, si Prince Wuqing. Binuksan ni Prinsipe Wuqing ang kanyang mga mata at tumigil sa pagpapahinga. Mukha siyang walang emosyon. Hindi kailangan ng laban na ito. Si Prince Wuqing, ang unang guro ng Dark Knight Region, ay maaaring magranggo ng ika-9. Siyempre, simula ngayon, hindi ka nakarapat-dapat na tawaging First Master of the Dark Knight Region. Mahinahong sabi ni Chunkyu. Maraming tao ang natulala. Walang prinsipyo si Chu Chunkyu. Kakalaban lang ni Prince Wuqing, at malubhang nasugatan. Natalo niya si Mara, at ngayon ay sinusubukan ni Chu Chunkyu na makakuha ng madaling tagumpay. Nagulat si Hua Qingfeng at sinabi. Nasugatan siya. Ang paghamon sa kanya ay hindi patas, at nagbibigay ito sa iyo ng isang kalamangan sa kompetisyon.
Ito ay ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, ang mga natanggal ay nasa ibaba ng rangkang. Ang iyong mga prinsipyo ay hindi ang aking mga prinsipyo. Sabi ni Chu Chunqiu kay Hua Qingfang ng mahinahon. Ikaw ang nasa unang posisyon ngayon, ngunit ang iyong mga prinsipyo ay hindi tumutugma sa akin. Kapag turn mo na, pwede mo akong hamanin kung gusto mo. Si Chu Chunqiu ay kalmado, at agresibo sa parehong oras. Ang mga prinsipyo ni Hua Qingfang ay hindi niya mga prinsipyo, kaya wala siyang pakialam sa mga ito. Gusto niya ng madaling tagumpay. At walang nag-iisip na si Chu Chunqiu ay kumikilos na parang duwag, dahil sinabi niya kay Hua Qingfang na maaari niyang hamanin siya kung gusto niya. Wala siyang prinsipyo. Naisip ng mga taong nakatingin kay Chu Chunqiu. Walang sino man ang nag-alinlangan sa kanyang lakas. Personality niya lang iyon. Lalaban ka ba o hindi? Tanong ni Chu Chunqiu kay Prinsipe Wuqing. Mukhang naiinis si Prinsipe Wuqing habang ibinalik ang tingin kay Chu Chunqiu. Nang inakala ng karamihan na mababaliw siya at galit na galit, mukhang medyo kalmado siya habang sinasabi niya. Alis na ako. Pagkatapos noon ay pumikit siya. He was emotionless, paano siya magagalit? Hindi siya nagalit ni Chu Chunqiu. Ang lahat ng mga taong ito ay hindi pangkaraniwan. Lahat sila ay may kanya-kanyang prinsipyo. Nasa labas siya dahil naging pabaya siya, kasalanan niya iyon. Pero ngayon alam niyang natalo siya at tinanggap niya ang katotohanan. Sa nangungunang 10, ngayon ay nasa ika-10 si Mara at si Prince Wuqing ay nasa ika-9. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2200, paglaban kay Hua Qingfang. Walang itinuring na mahina si Prinsipe Wuqing. Walang mahina sa top 10. Mas maraming tao ang aalisin. Ang First Masters of the Continent of the Nine Clouds ay nakabasag na ng record. 4 ang nasa top 10. Ngayon si Prinsipe Wuqing, isang unang guro, ay naalis na. May 3 pang First Masters sa top 8 at sila ay napakalakas. Hua Qingfang, Yu Qing, at Jiuling Huang. Si Chu Chunqiu ay mukhang ganap na kalmado. Bumalik siya sa kinauupuan niya kanina, umupo at pumikit. Ang iba ay lahat ay napakalakas. Alam iyon ni Chu Chunqiu, kaya ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Kung may humamon sa kanya, iba ito. Nanatiling tahimik ang mga tao. Walang gustong umatake. Nakita ng lahat kung ano ang nangyari kay Prinsipe Wuqing. Walang nakatitiyak na madali nilang durugan ang kanilang kalaban. Maging si Hua Qingfang, na unang nagrerango, ay hindi makakayak. Dahil walang gustong lumaban, magpatuloy. Huling isa, piliin ang iyong kalaban. Mahinahong sabi ni Hua Qingfang. Nakatingin siya kay Lin Fang. Gayunpaman, malamig nang umiti si Lin Fang. Walang gustong lumaban, kaya pinasan siya ng lalaking iyon ang responsibilidad. Ang 8 natitirang mandirigma ay napakas. Sa 3 natitirang First Masters, 2 ang mas mahina kaysa sa ito. Sa makatuwid, hindi pinansin ni Lin Fang si Hua Qingfang. Walang sino man ang kailangang makinig sa sinuman. Gaya ng sinabi ni Chu Chunqiu, kung gusto ni Hua Qingfang na magutos, maaari niyang gamitin ang lakas upang ipahayag ang kanyang sarili. Kung hindi siya malakas, walang makikinig sa kanya. Kumikislap ang mga ilaw. Bumangon si Hua Qingfang sa hangin at lumitaw ang isang nakasisilaw na celestial na libro. Sa libro, may mga makikinang na salita na nagniningning sa libro. Mamatay. Sabi ni Hua Qingfang. Ang mga ilaw ng espada ay bumaril patungo kay Lin Fang, sumisigaw para sa atensyon. Isang trail ang lumitaw sa likod ng espada sa hangin. Ang kanyang espada ay kasing bilis ng kidlat. Si Hua Qingfang ang pinakamalakas na emperador ng Godly Clouds region. Siya ay hindi kapanipaniwalang malakas, at napakabilis din. Nang makita ni Lin Fang ang espadang iyon, malamig lang siyang tumingin sa kanya. Lumitaw ang mga nakasisilaw na deployment lights. Siya condensed cosmic energies na naging isang kalasag, pagsabog at kaluskos tunog tumunog habang ang kanilang mga enerhiya ay nagsalubong. Ang lupa ay kumaluskos, at ang mga ilaw ng espada ay nawala. Marami pang mga ilaw ang lumitaw, ang walang katapusang halaga ng layunin ng sword ay biglang lumitaw, na lumabas mula sa celestial book sa itaas ng ulo ni Hua Qingfang. Confusion at cultivator ng espada, mahigpit niyang ipinapatupad ang mga alituntuning natutuhan niya sa Holy Scripture. Confusion at sword technique ba iyon? Naisip ng karamihan nang makita nila si Hua Qingfang na naka-cross-leg sa ere. Hindi man lang siya gumagalaw, ngunit ang lakas ng kanyang espada ay nakakatakot. Si Lin Fang ay mukhang hindi nababagabag. Gumuhit siya ng mga marka sa hangin gamit ang kanyang daliri na naglalaman ng cosmic energies. Mas maraming sword lights ang lumitaw. Ang kapaligiran ay napuno ng lakas ng espada. Napakalakas ng deployment spell. Bulong-bulungan ng karamihan. Nagulat sila. Naiintindihan din niya ang deployment spells, at nakaupo pa rin, tulad ni Hua Qingfang. Pagkaraan ng maikling panahon, tumigil sina Lin Fang at Hua Qingfang sa paggalaw ng kanilang mga kamay. Malamig na sinabi ni Hua Qingfang kay Lin Fang. Nakarating ka hanggang dito, hindi ka lang pinalad. Sana matuloy mo, kung ayaw mong lumaban, huwag ka man lang magsalita ng kalokohan. Mabilis na sagot ni Lin Fang. Malamig na tiningnan siya ni Hua Qingfang. Nakakainip na mga tao. Sabi ng reincarnated na Great Deployment Master na walang pakialam. Tumayo siya at naglakad patungo kay Jiuling Huang at sinabing, hindi pa tayo tapos. Ituloy natin.
Okay. Sabi ni Jiuling Huang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Si Jiuling Huang at ang Great Deployment Master ay nag-away noon, kaya alam niya kung gaano siya kalakas. Baka ito na ang huling laban niya. Alam ni Jiuling Huang na malakas ang kanyang kalaban, at maaaring matalo siya. Gayunpaman, gagamitin pa rin niya ang kanyang buong lakas. Ang reincarnated na Great Deployment Master ay malamig na tumingin sa kanya. Ilang deployment beast ang lumitaw at tumakbo patungo kay Jiuling Huang, nakalabas ang kanilang mga kuko. Nagpakawala si Jiuling Huang ng siyam na apoy, na umikot sa paligid niya. Mabagal siyang naglakad patungo sa reincarnated na Great Deployment Master. Kailangan niyang makalapit para lumaban, kung hindi, aatakehin siya ng deployment spells mula sa malayo. Gayunpaman, ang Great Deployment Master ay napakalakas. Isang hindi kapani-paniwalang matalim na gininto ang pattern ang lumitaw at mabilis na gumalaw. Kasabay nito, dahan-dahan din siyang naglakad pasulong. Isang bagyo ang lumitaw sa paligid niya. Nanigas ang mukha ni Jiuling Huang. Maliit at makitid ang lugar, hindi ito ang pinakamahusay kapag nakikipaglaban sa isang deployment spellcaster, dahil madaling masakop ng deployment spell ang buong lugar. Ikanaway ng Great Deployment Master ang kanyang kamay at kumikinang ang mga deployment lights. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng layunin ang napuno ng hangin. Ang mga tao sa Godly Cloud City ay namangha. Ang deployment spellcaster na iyon ay maaaring magbigay ng deployment spell sa isang kisap mata. Maaari pa nga siyang maglagay ng deployment spell sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Gaano kalakas? Nagtatakang naisip nila. Hindi nakakagulat na walang gustong lumaban sa kanya. Mag-isa, para siyang buong hukbo. Kahit isang malakas na hukbo ay hindi makalapit sa kanya. Kahit ang pinakamalakas na Great Deployment Masters mula sa Godly Cloud City ay hindi dapat banggitin kapag pinag-uusapan siya. Kung sumali siya sa Golden Mountain, siya ay magiging isang nakakatakot na Great Scholastic Master of Weapon Manufacturing Arts. Si Jiuling Huang ay sumanib sa kanyang apoy, na nagpakawalan ng kanyang pinakadakilang lakas. Siya ay naging apoy at bumaril patungo sa kanyang kalaban, na nasusunog sa pamamagitan ng deployment spell. Malamig na ungol ng Great Deployment Master. Sa harap niya, lumitaw ang mga deployment spear at lumipat patungo kay Jiuling Huang. Kasabay nito, sa ilalim ng kanyang mga paa, walang katapusang deployment marks ang lumitaw. Sinunog ni Jiuling Huang ang lahat ng bagay sa kanyang paraan, ang kanyang trajectory ay nagbabago ng hindi inaasahang. Imposibleng sundan siya ng isang mata, ngunit patuloy siyang inaatake ng deployment spells. Si Jiuling Huang ay matatalo sa ganoong paraan. Sinusunog niya ang sarili niyang katawan, ngunit hindi siya makalapit sa Great Deployment Master. Hindi niya kayang tiisin ang walang tigil na pag-atake. Mukhang hindi maganda para sa kanya. Mahusay si Jiuling Huang sa malapitang labanan, ngunit kung hindi siya makalapit sa kanyang kalaban, tiyak na matatalo siya. Tulad ng iniisip ng karamihan, si Jiuling Huang ay tuluyang natalo. Siya ay nanghihina at nanghihina, ngunit ang deployment spells ng Great Deployment Master ay lumalaki lamang sa kapangyarihan. Ang resulta ng labanan ay predictable dahil sa kanilang mga uri ng pagilinang. Si Jiuling Huang, ang unang guro ng Red Clouds, ngayon ay nasa ika-8 pwesto. Nakita ng maraming tao kung gaano kalakas ang Great Deployment Master dahil sa labanang ito. Siguradong mapapasama siya sa top 3. Matapos talunin si Jiuling Huang, hindi tumigil ang Great Deployment Master, lumingon siya kay Jade Cloud's First Master, Yu Qing, at sinabing, "Wala sa inyo ang gustong lumaban, kaya lalaban ako sa inyo. Gusto mong lumaban sa akin, o laban sa iba?" Nang marinig ni Yu Qing ang Great Deployment Master, sumimangot siya. Ang Great Deployment Master na iyon ay napakalakas at mapanganib. Madali siyang matatalo ng Great Deployment Master. Ayaw niyang makapalaran. Kailangan niyang makahanap ng taong maaari niyang talunin. Huwag magmadali. Maglalaban tayo mamaya, sabi ni Yu Qing sa Great Deployment Master. Malamig na ngumiti ang Great Deployment Master at bumalik sa kung saan siya noong una. Nakakainis na maghintay ng away ng ibang tao. Napatingin si Yu Qing sa iba. Isang bagay ang sigurado, ang labanan ay magiging mahirap, dahil ang mga laban ay lalong nagiging mahirap. Habang tinitingnan niya ang mga tao, nagkaroon siya ng impresyon na ang dapat alisin ay siya. Pagkatapos, tumingin si Yu Qing kay Lin Fang. Ngayon ay nakatakda na ang ika-10, ika-9 at ika-8 cultivator. Matalo man tayo, ika-7 matatapos natin. Nagawa namin ito hanggang ngayon, napakahusay na. Mahinahong sabi ni Yu Qing kay Lin Fang. Itinuring niya na si Lin Fang, Zhou Rongman, o kailangan niyang maalis, ngunit hindi niya alam kung gaano talaga kalakas si Zhou Rongman. Kahit na natalo ni Lin Fang si Nikang at may malakas na lakas ng pagmumura at alamang Nine Netherworld's Demoniac Song, kahit papaano, magagamit niya ang sarili niyang lakas para apihin si Lin Fang. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at nilinggan si Yu Qing, ang unang guro ni Jade Clouds, isang nakakatakot na cultivator na kayang sirain ang 7 siwang ng mga tao at maaring makipag-usap sa lupa at langit. Malakas talaga siya. Ang mga tao mula sa Godly Cloud City ay tumingin kina Yu Qing at Lin Fang, may nagsabi. Mukhang matatapos si Lin Fang sa ika-7. Pagkatapos, si Zhou Rongman ay magtatapos sa ika-6. Kawawang lalaki. Oo, at ang nangungunang 5 ay bubuuan ni Hua Qingfeng,
ang deployment spellcaster, Chu Chunqiu, Kung Ming at Yuqi. Kung si Zhou Rongman ay hinamon bago si Lin Fang ay maaaring tumapos sa ika-6. Talaga, ang nangungunang 5 ay dapat talagang binubuo ng mga taong iyon. Maraming tao ang nag-iisip. Napakalakas ni Lin Fang, ngunit inisip din nilang lahat na siya ang may pinakamalaking pagkakataon na makatapos sa ika-7. Maging sina Jiuling Huang at Prinsipe Wu Qing ay naalis na, kahit na sila ay napakalakas. Ito na marahil ang katapusan ng kompetisyon para kay Lin Fang.